niya mga kabakyard, at least everyday, magdi-drain tayo everyday, so susubukan natin. So yan po yung drainage niya. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. So yan kabakyard, mag-upgrade tayo ng water pump. So sa wakas at may pambili na tayo. So bumili ako kabakyard ng water pump, yung Reo na brand, Reo Plus 1100. So may mga dahilan kung bakit ito yung binili ko. Hindi yung Aqua Speed kasi yung wattage niya hindi sure. So marami nang naka-test nun. Pero ito i-try ko yung Reo kung hanggang kailan ito tatagal. So pag bibili kayo ng Reo, ito yung laman niya. Meron na sila itong guide. And then, so ito nilagay ko na ito kahapon para diretso na siya. At saka meron silang mga parang freebies. Ito yung parang mag-splash siya. At saka ito meron siyang control valve. Meron din siyang ganito, optional kung ayaw mo ng itong plastic sa labas, pwede mo itong ilagay. Tsaka meron din siyang mga holder, tsaka silencer. So set up natin to kabakyard. Samahan nyo ako paano ito set up. Tanaga din ako ng hose. So susubukan natin to kabakyard kung gaano siya kalakas. Gamit itong so yan po yung lakas niya kabakyard, yung 1100. Maliit lang po yan kasi yung itong concrete pan ko is 1/2 lang po ito. 1 meter by 2 meters. So 1/2 and then 1 yung taas. So subukan natin. So ito muna yung filter ko kabakyard. So makikita nyo sa ilalim, ito yung gamit ko. Ito yung parang bottle lang siya na pinansak ko dito sa PVC. Pinasok ko siya sa PVC para madali lang mag-drain po. At lagyan ko lang siya ng epoxy. So ito po yan siya. Ito yung strainer natin. Ito ay 35 pesos lang ito kabakyard, no? So barato lang, mura lang. So dito ko ilagay. Pasok ko siya dito sa loob. So makikita nyo siya. Yung PVC sa loob talaga. Para purpose niyan, pag open mo sa drainage, lahat talaga ng dumi galing sa pan labas. Para hindi ka na masyadong linis ng linis sa buong filter. So kita nyo tong tubo ko, meron siyang butas din. Para dito din siya maglabas. Ganyan. And then lagyan natin ito ng ito parang musket, ito nagamit ito sa t-shirt printing. So ito ilagay natin muna.
natin ang bato. Huling na. Then another net na naman. Kunting net lang ito. Para separate yung huling tsaka bato natin sa backyard. Ay, tagaw. Ano po yung final setup ko ka-backyard. So, papakita ko po sa inyo. So, ito na po yung filter natin, no? So, meron tayong drainage. Dito tayo magdi-drainage everyday para lahat ng dumi talagang labas. So, papakita ko yan mamaya sa lagyan natin para maging sprinkler sa doon. So, ito lang. Yung lagyan ng coke. So ito yung flow ng water niya. Hindi ko alam kung makita niyo. So yan yung flow ng pump natin, no? Medyo malakas din naman. Kahit pa paano, first time ko po nito mga ka-backyard kasi nagkaroon na ng extra pera. So bumili na ako ng pump para sa aming backyard tilapia. Kasi marami nang namatay dahil madumi yung pump, madumi yung pond. So yung mga kaya pang lutuin, niluto ko na. So ito yung aerator ko. Aquaspeed AP868. So meron siyang apat na, dami pala, no? Pwede lang man dalawa yung dalawang aerator. Yung mga konti lang, 5 watts lang man din ito. So ang ginawa ko mga ka-backyard is para hindi din manuhan ng ulan, nilagyan ko siya ng, nilipat ko yung aking trapal at saka yung ito sa kanilang saksakan, pinasok ko siya sa 1.5 liter na coke, yung lalagyan ng 1.5. So pinasok ko siya dyan para hindi, kahit pa paano, proteksyonan sa galing sa ulan. Kasi kanina umulan, so at least sa proteksyon na nakita ko na ganyan lang. So that's it ka-backyard, and change water ako. So I will update ko ano po yung mangyayari dito, kung enough ba itong ating setup
or may kailangan bang gawin. So, papakita ko rin sa inyo kung paano yan linisan. Tubig lang tayo, wala na tayong sabon, no? Dahil yung beneficial bacteria niyan dapat hindi mamatay. Kasi usually ang water is meron talaga siyang beneficial bacteria na magtitira dito sa ating mga bato. Okay, sa ating mga net. So yung layering ko, yung screen, net, then uling, then bato, and then net, para separate yung uling tsaka bato. Uling, net, then bato, and then yung pinaka-top ko is yung mga corals galing sa dagat. So makikita nyo naman, medyo clear naman yung water. Yung mga kabakyard, at least everyday, magdi-drain tayo everyday, so susubukan natin. So yan po yung drainage niya. At least every week or every 2 weeks nalilinis tayo ng filter. So yan lang po. That's it for today. So yan na po sila kabakyard. Medyo madami-dami pa rin naman yung natira. Alam kabakyard kung normal po ba yan yung mga dumi nila, yung parang tinai yung sa dumi nila sa baba. Hindi ko alam kung paano yan i-pump, or mahina ba itong pump, or baka may kailangan ba ng malakas, or i-manual po yan kunin, or dyan lang ba yan sila. Kasi malinaw naman yung tubig pero meron lang ganyan yung parang dumi nila. So please put in the comment below for your inputs, and bago lang din ako sa backyard tilapia kaya nag-aaral pa. Thank you, and if you want to learn more about backyard farming, click here this side about pugo, quails, and hydroponics, and ito backyard tilapia, azola, madre de agua, chicken. So let's learn together. God bless you.